Si Sara, sabak agad sa paninira. Sige lang ang pa-interview doon sa dahig. Sige lang ang panira niya habang sumusweldo from the taxes of the Filipino people. Sabi ko nga, si Mrs. Lisa Marcos hindi man sumusweldo. First Lady, nasa distribution po ng ayuda kasama si General Torre. Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas, Bicolano vlogger, broadcast journalist from Albay. So as you know, dumating na po yung ating Pangulong Bongbong Marcos mula sa official visit sa Amerika. At pagkadating ng ating Pangulo, sumabak agad sa trabaho po. Wala nang pahipahinga. Bisita agad po sa mga nasalanta ng matinding mga pagbaha. Yan, ating Pangulong Bongbong Marcos with DSWD Secretary Rex Gatchalian para magatid ng mga assistance sa mga evacuation centers. Yan o, 10 minutes ago pa lang, mga kababayan, look, President Ferdinand Marcos Jr. visits Mali Elementary School in San Mateo, Rizal to oversee the situation of evacuees affected by heavy rains and flooding over the past few days. He also witnessed the distribution of water filtration kits and family food packs to 546 families or 2,102 individuals currently seeking temporary shelter at the school. Yan ang ating Pangulo, mga kababayan. Hands-on. Yung Vice Presidente, puna nandun sa dahig. Wala mang ginagawa, mga kababayan. Ayan, mga file photo, mga kababayan. Sara Duterte calls on LGUs to plan ahead for disasters. Sige lang panawagan niya. Pero siya, mga kababayan, ang dapat na ipanawagan. Kasi wala siya dito, outside par siya. Outside Philippine Area of Responsibility. Hindi man nagtatrabaho, kundi nandun sa kanyang tatay. More than 2 weeks na, mga kababayan. Hindi man umuwi. At pagbalik dito ni Sara Duterte, diretso sang South Korea. May connecting flight na, mga kababayan pa South Korea, para sa Maisog Rally. Bring him home, rally ng kanyang tatay na si Digong. You see? So may kapal, mga kababayan, talagang makapal. May kapal, ganyan kakapal ang muka na manawagan ng manawagan, pero siya walang ginagawa. Puna ng puna, mga kababayan, ng kung ano-anong bagay. Pati yung pagpapalakas, mga kababayan, ng ating bansa, ng ating armed forces. Yung ammunition factory po na pinaplano sa Subic Bay, tinuligsa ni Sara. Pati yung baha daw, i-delivered daw sa Palasyo Malacanang para ipainom sa ating Pangulo. Ito, pakinggan natin yung report ng GMA, saksi. Sa problema sa baha, tinutulan din ng Vice Presidente ang mungkahi ng Amerika na pagtatayo ng ammunition manufacturing facility sa Subic Bay. Ang sagot ng Malacanang sa akin report. Yan Sa isang interview sa The Hague, Netherlands, naghayag ng pagtutol si Vice President Sara Duterte sa iminumungkahi ng Amerika na pagtatayo ng ammunition manufacturing facility sa Subic Bay sa Zambales. Sabi ng Vice, walang independent foreign policy ang Pilipinas kung iisang bansa ang kinikilingan nito. Nagmamagaling. Nakalagay sa ating saligang batas, no, na meron tayong dapat independent foreign policy. Kung yung ginagawa ng gobyerno ay pumpiling sa iisang bansa lang, ibig sabihin nun, wala na tayong true independent foreign. Yung tatay mo nga po, yung sinasabing independent foreign policy, kasinungalingan po. Kasi ang gusto nga ng kanyang tatay, gawin na tayong province mismo ng China. You see, wala nang independent foreign policy. Kasi pasakop na tayo sa China. Wala siyang sinasabi. Kasi ganun din ang kanyang agenda. Tulad ng agenda ng kanyang tatay. You see, mismo yung bansa natin mawawala. Pag sila, mga kababayan, makabalik sa posisyon, sa pwesto. Nakakatakot. Masasayang yung sakripisyo ng ating mga bayani na nakipaglaban, mga kababayan, para sa independence ng ating bansa. Pagkatapos, gagawin lang tayong province ng China. Tapos galit si Sara sa pagtulong sa atin ng Amerika para lumakas yung ating armed forces.
magkaroon tayo ng sarili nating pabrika. Parte ng modernization. Pabrika ng lahat ng uri ng ammunitions at lahat ng uri ng powerful missiles. For deterrence ng sino mang may intensyon na manakop sa atin. Ang gusto niya, matulog lang tayo habang abante ng abante yung China. Huwag tayong pauuto sa kanila, mga kababayan. Independent policy. Ang mungkahing ammunitions facility, bahagi ng Defense Cooperation ng Amerika at Pilipinas sa ilalim ng Enhanced Cooperation Agreement o EDCA. Ang sabi ni Pangulong Marcos, makakatulong daw yun sa pagiging self-reliant ng Pilipinas pagdating sa depensa. The United States is assisting the Philippines in what we call our self-reliance defense program, which is to allow us to be self-reliant and to be able to stand our own 2 feet. Binatikos din ni Duterte ang pagtugon ng Administrasyong Marcos sa problema ng mga pagbaha. Kabilang ang mungkahin ng Pangulo na ipunin ang floodwater para magamit sa tagtuyot. Ipunin po natin lahat, tapos i-deliver po natin sa Malacanang para po may mainom siya. Sabi ng palasyo, nakapagtataka raw na tila hindi alam ng bise ang Republic Act 6716 o Act providing for the construction of water wells, Ignorante. rainwater collectors, development of spring and rehabilitation of existing water wells in all barangays in the Philippines. Kinutya niya ang suwestyon na ito ng Pangulo na ipunin ang tubig ulan. Palibasa, hindi Marahil ay makaintindi. hindi po niya batid ang batas na ito. At ang Hindi pinapalabas makaintindi. lamang niya ay pag-iipon ng tubig sa timba. Pagdidi ng palasyo, may direktiba Ang alam ang lang, Pangulo, pag-ipon ng gaya tubig sa mga timba. libreng sakay at paghahanda ng food packs para sa mga naaapektuhan ng bagyong Krisi. Hindi naman po talaga malalaman marahil ni Vice Presidente kung ano po ang pag-prepare ng administrasyon patungkol po dito sa Bagyong Krising dahil wala po siya sa bansa at nagbabakasyon siya sa The Hague. Hininga namin ng reaksyon dito ang bise. Mga kapuso, maging Ayan po yung balita ng saksi ng GMA. You see, puna ng puna si Sara. Wala man siya dito sa bansa. Yung ating Pangulo, pagdating, sumabak agad sa trabaho. Mula sa Amerika, kung saan siya inimbita ng presidente ng Amerika para maayos po ang ating defense at saka po mapakiusapan yung Amerika na ibaba yung tariff. Ngayon yung mga kaalyado ni Sara, pinagtawanan mga kababayan. Lalo si Rowena Guanzon ngayon. Sabi ni Rowena, kung 1% lang naman niya sana, hindi na pumunta doon yung ating Pangulo. Tinix na lang sana niya. Sayang niya ng gastos. Paano naging nasayang? Ang daming naiuwi. Mga kababayan ng ating Pangulo. Panalo po ang pagbiyahe ng ating Pangulo. US pledges 3 billion in aid to boost the Philippine economy, energy sector. Marcos thanks US for over 60 million assistance. $60 million upholding rule of law in the South China Sea. Yan o, yung ating Pangulo. Dumating mga kababayan, sabak agad sa trabaho. Napakasipag mga kababayan. Pakinggan natin yung kanyang arrival statement. I have just concluded my 3-day official visit to Washington, D.C. upon the invitation of U.S. President Donald Trump. This visit speaks of the breadth and depth of the alliance of the Philippines and the United States that span the various facets of our bilateral relations. At this brief visit, I had productive discussions with President Trump and with key U.S. government officials, including Secretary of State and National Security Advisor Marco Rubio and the Secretary of Defense Pete Hegseth. We reaffirmed our mutual commitment to further strengthening our long-standing alliance and growing our economies for the benefit of the people and in pursuit of our national interest. We exchanged views on key regional and international security issues, focusing on how the two countries could cooperate and contribute towards addressing common challenges and priorities. In my meeting with the Secretary of State and National Security Advisor Marco Rubio, I underscored the critical importance of the Philippines-United States alliance in maintaining peace and stability in the South China Sea and the broader Indo-Pacific region. I welcome the commitment of Secretary Rubio to work with us in advancing our shared prosperity goals. I was hosted by Secretary Pete Hegseth in the Pentagon to discuss other defense and security issues. As in our previous meeting in Manila last March,
He reiterated the importance of deepening defense cooperation. This to establish deterrence in the Indo-Pacific region. We discussed the United States' commitment to the 1951 Mutual Defense Treaty, a treaty that extends to armed attacks to the armed forces, aircraft, or public vessels, including the Coast Guard. In my meeting with President Trump, we reaffirmed our ironclad commitment to the Mutual Defense Treaty. I thank the United States for its consistent support for the preservation of regional peace and stability, and for upholding the rule of law in the South China Sea. We discussed enhanced cooperation on cybersecurity, energy supply, resilience, and critical infrastructure. I underscored the importance of our multilateral engagement, especially with neighboring countries, to continue to reinforce the network of common alliances in the region. We welcome the U.S. government's pledge of an additional $15 million for private sector development under the Luzon Economic Corridor Initiative, and an additional $48 million in foreign assisted projects. We will continue to work with the State Department as well with the U.S. Congress for the implementation of these programs. I conveyed to President Trump that we remain positive about the future of PH-US trade, including investment relations, especially in the context of economic security and a fair, balanced reciprocal trade. We expressed our commitment to continue engaging his team to further bolster PH-US ties and strengthen Philippines' economic security. On the sidelines of the visit, I also met with business leaders and top executives of leading global investment, healthcare, infrastructure, and semiconductor firms, expanding our economic engagements to provide opportunities for building economic security and resilience was a key point in our discussions. We returned to the Philippines with over $21 billion in investment pledges that have the potential to create thousands of direct and indirect jobs for Filipinos within our country. The United States is our oldest and only treaty ally, and my visit to meet the new president is important in advancing our historic and dynamic cooperation, mutual respect, and shared strategic interests. I look forward to hosting President Trump next year to attend the ASEAN meetings under the Philippines chair, which also coincides with the commemoration of the 80th anniversary of the Philippine-U.S. diplomatic relations and 75 years of the Mutual Defense Treaty. Finally, I would like to express my sincere thanks to the U.S. government and its people, not only for their warm hospitality during my short visit, but also for extending support to our response efforts in aiding communities and areas affected by the southwest monsoon. Sa gitna ng kalamidad, inuuna ng inyong pamahalaan ang kaligtasan, kalusugan, at kapakanan ng bawat Pilipino. Patuloy ang ating pagtugon sa epekto ng malakas na pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat sa iba't ibang panig ng bansa. Ang ating mga ahensya, katuwang ang mga lokal na pamahalaan, ay walang patid sa pagsasagawa ng mga rescue and relief operations upang masigurong agad na makarating ang tulong sa mga pamilyang apektado. Hinihikayat ko ang lahat na makipagtulungan sa mga otoridad, sundin ang mga babala ng panahon at agad na lumikas kung kinakailangan. Sa ating pagkakaisa at pagtutulungan, malalampasan natin ang pagsubok na ito. Maraming salamat po. Yan ang ating Pangulo, sabak agad sa trabaho. Si Sara, sabak agad sa paninira. Sige lang ang pa-interview doon sa dahig. Sige lang ang panira niya habang sumusweldo from the taxes of the Filipino people. Sabi ko nga, si Mrs. Lisa Marcos hindi man sumusweldo. First Lady, nasa distribution po ng ayuda kasama si General Torre. Si Sara, sige ang panira. Gusto pang i-deliver yung tubig baha, pinagtatawanan niya yung water impounding na plano ng ating gobyerno para pakinabangan yung baha, maipon, tapos sa panahon ng tagtuyot, magamit, pinagtatawanan niya. Eh sabi ni Yossi Castro, ang alam lang niya ni Sara Duterte kasi, ng Vice Presidente siguro, yung tubig baha ilagay sa timba. Nasa batas niya yan. Siguro hindi niya alam. Walang ibang alam mga kababayan si Sara Duterte, yung mga pagastos ng pera ng bayan tulad ng confidential funds sa chichiria. You see? Ngayon, doon sa 19% tariff, 1% discount mga kababayan na nakuha ng ating Pangulo sa pakikipag-negotiate kay US President Donald Trump. Pinagtawanan nila, pati yung mga senador, lugian niya. Senators lament 19%,
U.S. imposed tariff on Philippine goods. Senator Joseph Victor J.B. Ejercito for once questioned the Trump administration's treatment on the Philippine government and Filipinos in general. Sobra ata tayong dihado. Akala ko ba, little brown brothers ang turing sa atin ng mga Amerikano, sabi ni J.B. Ejercito. Sabi naman ni Amy Marcos, paano tayo nanalo dyan? Sabi ni Ping Lacson, he believes the 19% versus zero tariffs is definitely not the most fair deal between decades-old friends or allies like the United States and the Philippines. If I may add, it is the worst insult that a host can throw at his guest. It's time for us to look for other trade partners, sabi ni Ping Lacson. Sabi sa opinyon ng Daily Tribune, sinampal na tumawa pa. Pero sabi ng mga economist, yung 19% anyang US tariff on Philippine exports too high but still better than no reduction. Tama. Kahit yung ating Pangulong Bongbong Marcos, sa interview mga kababayan doon sa sa press con niya doon sa Amerika, after ng kanilang meeting with US President Donald Trump, sabi ng ating Pangulo, it is not our decision. Ibig sabihin, gustuin man niya na ibaba, wala sa kanyang poder ang magdesisyon na bawasan halimbawa ng hanggang 10% na lang. Ang magdidesisyon yan, yung Amerika. Di ba? Ano gawin natin? Awayan natin yung Amerika. Nakatatado natin. Lalo nagkalitsi-litsi tayo. Nilamon tayo ng China. Yan ang gusto ng China. Dumistansya tayo sa Amerika para lamonin nila tayo. Yan ang agenda nila. At yung mga leaders natin dito, marami sa ating mga leaders, nagpapagamit yata sa China para yung agenda mga kababayan mangyari. Dumistansya tayo sa Amerika. Ang tariff mga kababayan na to, ang nagdidesisyon Amerika, pasalamat ka na lang binawasan ng 1%. Kung ayaw mo, di wag tayo mag-export. Di ba? Hanap tayo ng ibang bansa. Pwede nating dalin, ibinta yung ating mga produkto. Tinitingnan ko yung mga balita mga kababayan, yung mga exporters na talagang apektado nito, hindi pa nga nagsasalita. Wala man akong naririnig pa. Yung mga nagrereklamo po at kritika ng kritika, yung mga DDS na hindi man nga po negosyante, kundi mga trolls. Bakit? Apektado kayo ng US tariffs? Exporter ba kayo sa Amerika? Nasisingilin ng 19% tariff? Iba kita niya, Mr. Maravillas, yung Amerika zero tariff sa atin pag sila nagbenta sa atin. Buti nga yon, zero, para mura. alam ninyo ba? Alam niyo ba mga kababayan kung bakit mo nagmamahalan yung mga imported goods? Dahil po sa taripa. Kahit yung mga petroleum products, ang nakakapamahal yung buwis. You see? Ayaw ninyong bumili ng mga US products na walang tariff? Mabuti nga yan para laging naka-imported products tayo. Kaysa naman yung mga made in China na napakadali, mga kababayan masira, mga piki, substandard, mga electronics. Di ba? Baka masunog pa yung bahay ninyo. Ang daming substandard, kaya mura. You see? So ngayon, ito yung sabi ng ating Pangulo. Small exporters and manufacturers that a 19% tariff is acceptable or fair? It is not our decision. So I will justify any decision I make. Naintindihan na ninyo? It is not our decision. Tayo nakikipag-negotiate. Pinagbigyan tayo, 1% lang. Ano magagawa natin? Ngayon, kung mas magagaling kayo, halimbawa si Amy Marcos, bakit hindi ka pumunta doon sa Amerika? Kausapin mo si Donald Trump. Sabihin mo kay Donald Trump, Mr. President, binarat mo naman po yung kapatid ko. Bata kaaway ko na yung kapatid ko kasi ang sinusupport ko na ngayon yung inaaway mo na si Digong. Binagbaga ni Donald Trump, sabi ng mga DDS, tuwang-tuwa sila nang manalo si Donald Trump kasi barkada daw ni Digong. Ayon.
Binanata ni Donald Trump, mga kababayan, sa harap mismo ni President Bongbong Marcos. Ayan po. Ferdinand Marcos Jr. of the Philippines, a great family legacy, and highly respected in this country. I know that because I have many friends in the Philippines, and there's great respect, or I couldn't say it, so congratulations. We're going to be talking about trade, we're going to be talking about war and peace. They're a very important nation militarily, and we've had some great drills lately. We're back with them. I think I can say that the last administration was not getting along with them too well. They didn't get along with anybody. They didn't know. Honestly, they didn't know what they were doing. But we have some Hindi niya alam ang fantastic ginagawa. military relationships with the Philippines, and that's been reinstituted. And Pete, I would say that you couldn't be happier, right, with the relationship. I don't think niya kung alam niya yung ginagawa niya, referring to Digong. You see? So yung mga leaders natin at saka yung mga DDS na hindi na kontento sa result ng pakikipag-negosasyon ng ating Pangulo, mag-volunteer po kayo. Tumulong kayo. Puntahan ninyo si Donald Trump, yung mga mahilig mag-rally. Doon kayo sa White House, mag-rally kayo, sabihin ninyo, Mr. Donald Trump, grabe naman yung ginawa ninyo. Nag-imbita pa kayo sa aming presidente. Gumastos yung aming presidente para pumunta dyan. Pagkatapos, bibigyan lang ninyo 1% discount. Di ba? Kasi ang problema natin, madali sa inyo yung magsalita. Kayo kaya ang maging Pangulo. Kayo ang kumausap, si Amy Marcos kasi nagmamagaling si Amy Marcos. Pumunta ka doon. Kilala ka naman ni Donald Trump kasi Marcos ka. Bakit hindi mo gawin? Senador ka naman. Magsama-sama kayo ni Ping Lacson, ni JB Ercito. Pumunta kayo doon. Mag-request kayo ng audience with President Donald Trump. I-renegotiate ninyo. Kung hindi ninyo kaya, tumahimik kayo. Yan ang pwede ninyong gawin. Imbes na magkritika, tumahimik kayo. You cannot dictate your will sa gusto ng isang superpower. You have to realize your place on earth. Gusto ninyo, itapat ninyo yung sarili ninyo sa Amerika. Ang Amerika. Siguro kung tayo ay katapat ng Amerika na, kasing yaman, kasing powerful, ibang usapan na. Ang gawin natin, tulad ng sinabi ni Trump, let's make the Philippines great again. Tulad ng Amerika. Ang policy ni Trump, para man sa kanyang bansa. Ngayon, kung ayaw ninyo makipag-deal sa Amerika, di wag. Di ba? Kailang hindi po pwede. Kasi nga may dealings tayo sa Amerika. Ang pwede nating gawin dito, makiusap. Ngayon, yung ating pakiusap, pinagbigyan lang ng konti, 1%, makontento na tayo. Buti nga tumutulong sa atin yung Amerika. Kung hindi, matagal na tayong nilamon ng China. O ngayon, magpapagawa yung Amerika rito. Mag-invest sila sa pagmanufacture ng mga ammunitions at lahat ng ori ng missiles. Galit na naman si Sara. Tapos may mga narinig tayo na mga commentaries ng mga anti-US groups. Dapat niya, huwag yang ituloy kasi magiging magnet tayo ng gyera. Yun na mga argumento ninyo. Lumang tugtugin na siya, gasgas na po. Nang nandito yung US bases po, wala man pong lumusob sa Pilipinas. Takot yung China. Nang alisin yung, yung military base, bumabanti yung China. Ang naging magnet po ng pagpasok ng China, yung pagkawala ng US bases. You see? Ngayon, nagagalit na naman yung China at mga supporters nila dito sa Pilipinas kasi magagawa tayo ng mga armas. Gagawa tayo dito ng mga ammunitions. Huwag kayong paluloko sa kanila. Sabi ng ating Pangulo, are we not already a target for China? So I think that we have to be thinking about is protecting the Philippines. Well, sir, the gist of the discussion Sige was po. the enhancement of our ongoing collaborative activities bilaterally and multilaterally. Of course, we are nuancing the Balikatan as an interoperability exercise. That being the case too, it also readies the armed forces of the Philippines to adapt to new skill sets, face new threats and challenges, and ultimately acquire the necessary infrastructure for introducing new systems, including deterrent systems. And so this is a major part of the takeaways from this trip, the enhanced cooperation, including
assurance of support for our continuing modernization of the military, our armed forces through the Philippine Security Sector Assistance Roadmap and the Philippine Enhanced Resiliency Act. And we're very thankful for the continued advocacy of the Trump administration for it in connection with the U.S. legislature under the leadership of President Marcos. Ayan po, sige po. And we have to support the modernization program ng ating armed forces. Yung mga argumento po na dapat disarmament, militarization daw ang dapat ginagawa. That is a suicide act. Huwag po tayo na maniwala sa ganyang mga propaganda kasi yan ang totoong kalugian on our part. Pag hindi po tayo nagpalakas ng ating armed forces, hindi po totoo na pag naglagay tayo ng mga ammunition na factory dito, ammunition hub, magiging magnet tayo ng gira, tatargetin tayo. Laging ganyan ang propaganda nila. Baliktad po, pag hindi tayo nag-ready dito, papasok sila, mga kababayan, lalo na yung China. Yun nga eksakto yung ginawa nila, mga kababayan. Nang tanggalin natin, palayasin natin yung US bases dito sa ating bansa. So ang dapat na ginagawa natin, deterrence. Nang nandito pa yung US bases, mga kababayan, hindi sila pumapasok. Nang mawala, pumasok sila. Kaya sila nagagalit, mga kababayan, na binabalik natin. May mga IDCA sites tayo. Tapos ngayon, itong ammunition hub. Kasi ganito lang yan po. Parang yung bahay mo na punong-puno ng kayamanan. Pag wala kang armas, wala kang gwardya, papasukin ka ng magnanakaw. Di ba ganon? So importante, gwardyado yung bahay mo. Yan ang rason, mga kababayan, in simple term, kung bakit kailangan natin magpalakas. Kaya hindi po pwede yung mga panawagang demilitarization para wala daw na gulo. Lalong magulo po pag wala pong strong military deterrence. Yun ang tawag niyan. Kaya nga, sabi ko nga, itong mga IDCA sites natin at itong itatayo na ammunition hubs ng sabi ni Donald Trump, lahat ng ori ng missiles, powerful missiles, gagawin na dito sa Subic. Dapat mayroon na ring mga nuclear warheads. I-position dito sa atin at least mga 1,000 nuclear warheads para matamimi yung China. Ibig sabihin yan, mas powerful tayo sa China with nuclear capability na 1,000. 500 lang sila So lampas na tayo sa kanila. So magtitino na po yung China. Hindi na tayo ibubuli kasi alam nila pag nagkagira, ubos ang kanilang populasyon. Ganun lang po. Kasi ganyan ang ugali ng tao po. Pag mahina ka, ibubuli ka. That is normal. Tayo naman dito, hindi man tayo magkikipagira hanggat hindi tayo nilulusob. Di ba? Ipagtatanggol lang natin yung ating bansa kasi it is our obligation to defend the country. Mahirap po mawala ng bansa. We will become like the wandering Jew. Pag nagkataon, tingnan ninyo yung Israel. Nagpalakas sila na nagpalakas. Wala nang makabuli sa kanila ngayon. Di ba? Dapat sundan natin ang policy for national security ng Israel. Ganon din ang gayahin natin. Walang makabuli po sa napakaliit na bansa. Walang makabuli sa Israel. O ngayon, going back doon sa tariff, yung lahat ng nagmamagaling, mag-assemble na kayo ng misyon. Mga senador, yung mga DDS, yung mga aliado ni Digong. Kasi wala nang magaling sa inyo yung mga Duterte. O pangunahan na ni Sara Duterte kasi anyway, siya daw yung susunod na magiging Pangulo. Excited na si Sara Duterte na maging Pangulo. O, di tumulong na siya. Anyway, sa 2028, siya yung presidente sa kanyang paniwala. Kausapin na ninyo si Trump, si Amy Marcos, si JB Ercito, pati si Ping Lacson. Mag-assemble kayo ng trade mission plus itong mga analyst dito na mga dilawan. Sama-sama kayo. Makipag-audience kayo kasi hindi kinaya ng ating Pangulong Bongbong Marcos. Dinamalit ninyo yung 1%. O di, ibig sabihin, mas magaling kayo. O kayo na yung gumawa. I-try natin kung may mangyari sa kayabangan ninyo. Di ba? Balikan natin yung ating Pangulo. Manufacturers that a 19% tariff is acceptable or fair. It is not our decision. So I will justify any decision I make. But it's not my decision. That number doesn't come from the Philippine government.
Last po, So sir. you will have to ask whoever imposed the 19% tariff how they justify it. I couldn't answer. Last po, sir, your reaction po because Senator Amy Marcos suggested pushing for a 10% tariff. So, in dealing with the U.S. trade policies, was this issue raised during your bilateral meeting po? Which the 10% po yung sinasuggest our bilateral meeting with whom? with President Trump. No, it didn't come up. Again, I won't, if anyone can bring us down to 10%, it would certainly be welcome. But no, it didn't come up at all. All right, with that, sige, maraming salamat. Thank you very much. Good afternoon. So tulungan mo, Senator Amy, yung kapatid mo kasi nakuha lang 1%. So masama yung loob ninyo. Ikaw na kasi ikaw yung ikaw yung matandang kapatid, nakatatandang kapatid ng ating Pangulo. Baka pagbigyan ka, hindi pinagbigyan yung kapatid mo na presidente, baka ikaw na senador, isama mo si Sara, sabihin mo ito yung susunod na presidente, si Sara Duterte. So, make representation. Kayo na ang pumunta doon. Kausapin si Donald Trump na gawing 10% or else may kinontrata na itong si Sabihin mo, si Sara may kinontrata na. No joke, no joke. O di ba? Pag hindi pumayag, sabihin mo may kinontrata na. No joke, no joke. Kaya kailangan ibaba sa 10% yung tariff. Yan ang gawin mo po. Mas believe ka kay Sara Duterte, di gawin na ninyo. Tama po, mga kababayan? Sa mga naghanap ng malinis and spacious fitness gym, pumunta lang po kayo sa aming Colossal Fitness Gym. We also offer Grab Car Rental with our brand new 2023 model ng Toyota Innova. We also accept booking for those who are planning to travel via PAL, Cebu Pacific, and other airline companies, local and international, and bills payment for Meralco Bills, PLDT, Aleco Bills, etc. Ang Colossal Fitness Gym is located at 3rd floor Security Bank Building, Lanco Business Park, Legazpi City, Albay. For inquiries, look for Chilon Maravillas. Contact number 0966-802-0949. Yan yung aming Innova. Lagi na pong matao sa amin. Pati mga foreigners po, tingnan ninyo. Mga British tourists sila. Ang lalaki ng katawan na, mga kababayan, nag-gym sa amin. Ito naman po, Indian National. Ito mga mga European sila. Ito naman yung bago naming product na binibenta online, iGlow Serum. Whitening po siya galing sa South Korea. Tingnan ninyo yung epekto sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. For inquiries, look for Riz Maravillas on FB. Ito naman po, Fairmax Firming and Lifting Cream. Pinapahid po ito sa mga pulses in affected area. Mainam po ito sa mga pains at paninigas ng mga kaso-kasuan. Ito po, Automax Radiant Serum. Sa mukha naman yung application. Anti-aging po siya. You will look 10 years younger than your age. Ito naman po yung bago naming product na binibenta online. I Am Worldwide Amazing Pure Organic Barley Powder Drink Mix from Australia. Endorsed by cancer survivor Maritoni Fernandez. Pati si Piolo po. Si Aramina. Ito yung aming distributor sa Australia. Pwede po kayo mag-negosyo nito. Magpa-orient lang po kayo sa aking anak na architect entrepreneur. Pati si Pacman. Napakaganda po ng negosyo. Yan Yan mga distributors po. Ang dami-dami. Mga health benefits po. Boosts immunity, improves digestion, enhances energy levels, packed with antioxidant, prevent cancer. Sa mga inquiries ninyo, dumiretso na lang kayo sa aking anak na architect entrepreneur, Riz Maravillas. Ito naman po, sa mga mahilig po sa mga imported bags and wallets, Eileen Closet po. Hanapin ninyo si Madam Eileen Rosales, naka-base po siya sa Amerika. Message na lang po kayo sa kanya.